yung lahat. Ako nga pala si Marvin Soriano, taga Cabanatuan. Isa akong seed grower sa amin. Nung kasing wet ng 2013 hanggang wet ng 2017. Yung field dry sa amin, yung mga gumagawa ng seeds. Nagkaroon sila ng contest. Na yun na, sumali ko doon dahil nag-develop. Kasi pataba na ito, na-develop ko pa ito ng mga siguro ngayon, mga almost 20 years ago na itong pataba na ito. Ito lang yung pataba sa market, sa totoo lang. Kasi alam naman nating maraming nabibili sa market na pataba. Ang pagkakaiba nito sa lahat, sila nakakaintindi ng Pangasinan, ha? Ako, taga dito ako. Sino nakakilala sa akin dito? Dito ako naglalaro ng bata ko. Oh, anak ako ni Municipal Assessor dati ng Bugalyon, si RJ. Tama yung RJ? Siya ba anak to? Tingin siya, kaalaman nyo, siya may piloto yung anak da. Angkin. Nang sama na panon na maliit pa ako, dito kami naglalaro. Itong basketball court na to. Mga nandito, sila mga tindahan versus kabayawasan nung araw. Ewan ko kung sino-sino sa inyo yung mga nakakalaban namin noon. Ayun. Itong seminar na to, una kong ginawa to pagkatapos ng barangay election. Ginawa namin sa covered court. Umatin si Madam. Kasi si Pare Bitoy Lanilio ang nag-organize lahat. Ayun. Nagbigay din ako ng mga pataba na madami-dami yun, no? Nasubukan naman nila. Maganda daw. Ngayon sabi ko sa kanya, mas pinaganda yung fertilizer. Organic to. Nakilala ko sila, si Sir Bunag, na sila naman yung expertise nila, yung magtatanim ng ng kalamansi. Tapos through him, nakilala ko si Sir Soriano kasi nakita ko sa vlog niya yung mga fertilizer. Nakita ko rin yung mga nakagamit sa kanya ng mga sa palay. Maganda, sabi. So, kinontak ko sila hanggang sa Pangalawang seminar naman namin sa sa Lumagi Norte. Last year. Sabi ko sa kanila, babalik ako dito ng May. Pag-usapan natin yung mga finance. Kung sino yung gusto. Hindi na ako nakabalik noon, na busy tayo eh. Hindi tayo magmi-mayor pero busy lang. Sa trabaho. Ngayon uli, kinuha ko yung dati na akong supplier ng mga feeds, pagkain na lahat ng mga klaseng manok. Kasi ako, nagsasabong din ako. May farm ako sa Bacolod, hindi ako taga Bacolod. Hindi ko pa nakikita yung farm ko doon. 3 taon na, papadala lang ako ng pera. Naglulustay lang tayo doon. Dito rin sa San Jacinto, meron din tayo dyan. Kinuha ko uli yung supply ng feeds ng Binobo, lahat ng klaseng hayop, meron tayo. Bumili din ako dito ng mais noong nakaraan, kay Kuya JC. Sino ba 'yon? Kuya JC, dito rin, di ba? Oh. Kasi susupply ko din 'yon. Ngayon, yung gumagawa ng feeds naman, siyempre namimili din sila ng ng mga mais kasi hinahalo 'yun sa mga feeds nila. So, nagkausap kami, inaayos ko lang kaya naisipan ko na ituloy uli ngayon yon. Kaya kinontak ko sila, kontak ko si Kuya GC, tapos si Kagawad, sa dati nating kapitan dito. So yon, hanggang sa kasi si Madam kasi, hindi naman niya ako mini-message sa messenger niya. Sabi niya, i-add niya daw ako, hindi naman eh. O yan. Busy rin, busy. Oo. Hindi mo ko nag-save. Sabi ko sa kanya, kung sana tinuloy-tuloy niya, milyonaryo na sana siya. Alam niya na yung maganda yung ani niya. Hindi mo ko nag-save. Oh. Pero ngayon, ayusin natin to. So, kami naman, sabi ko naman kay Kuya JC, willing naman akong mag-finance basta kaya natin. So, siya naman, pag-usapan natin, hindi naman ako naniningil ng mahal eh. Walang problema kasi ako naman yung bibili ng products natin. Kung magkano yung market, yun din naman, pag-usapan lang natin. Maayusin natin pag-usap. Ayaw ko lang, yung walang isang salita. Diyan tayo magkakaaway. Kung ano yung sinabi nyo,
Yun, panindigan ninyo. Huwag kayo magsasalita na hindi nyo kaya. Correct. Kasi ako, pag nasalita ako, nagbitaw ko ng salita, ginagawa ko. Ngayon pa lang, nagbibitaw ako ng salita, iniisip ko na kung ano yung gagawin ko, kung saan ako kukuha ng mga fans. So, ganun ako. So, lahat naman tayo, may kanya-kanyang ugali, kanya-kanyang ano. Basta sabi ko sa inyo, magtulungan tayo, ayoko yung lukuhan. Yan lang. So, nandito tayo ngayon para mag-discuss sila kung ano yung filterizer na mas pinaganda nila. Na nasubukan naman na nila eh. Yan o. So, sige. Si Sir Soriano, tapos si Sir Bunag. Kailangan tayo mag-discuss. Ate, abo po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Marvin Soriano, taga Cabanatuan. Isa akong seed grower sa amin. Nung kasing wet ng 2013 hanggang wet ng 2017, yung field rice sa amin, yung mga gumagawa ng seeds, Mablog tayo. nagkaroon sila ng contest na yun nga, sumali ko doon dahil nag-develop ito kasi pataba na ito, na-develop ko pa ito ng mga siguro ngayon mga almost 20 years ago na itong pataba na ito. Ito lang yung pataba sa market, sa totoo lang, kasi alam naman nating maraming nabibili sa market na pataba. Ang pagkakaiba nito sa lahat, yung isang nawawala na natin sa lupa, yung microorganism. Para bang sa tao rin na, let's say ngayon, pag kumakain tayo, di ba, may nire-recommenda na pwede tayong uminom ng Yakult kasi yun yung nawawala para ma-digest ng maganda yung pagkain. Ngayon, yung lupa natin, kailangan din ng microorganism para yung mga nutrient magamit naman ng halaman. Yun yung pagkakaiba nila yung sa lupa. Kaya ngayon, kung papansinin nyo, ewan ko, yung pagtatanim nyo ng mais, nung unang lumabas yung yung mga buto ng mais, 'di ba, magaganda ani. Ewan ko sa ngayon, uma-adjust pa ba yung yung dami ng ani nyo o baka hindi na. Kaya yun yung isang problema nung mais, talagang lupa ang kailangan nating iayos. Kasi dadating ang araw, yung lupa pag hindi natin inayos yan, pabaksak ng ani yan. Pag hindi natin ginawa ng paraan. Kaya ang nabibili naman natin pataba sa market, panay synthetic, ang nangyayari, parami ng lagay ng pataba. Kaya lang, isang problema natin, hindi natin basta-basta maibabalik ang lupa. Kasi hindi lang 50 years yan na gamitan na natin ng synthetic. At kung makikita nyo dyan sa yung protocol na ginawa ko dyan sa palay, yan yung latest ngayon na maganda para umani kayo ng maganda sa lupa. Kaya lang ang problema kasi sa palay, alam naman natin na pagka nakalamidad tayo kahit anong technology, wala tayong magagawa ro sa palayan natin kasi nga ang number 1 nating kalaban dito sa Pilipinas, bagyo talaga. Tapos yung pagbaha na yan, hindi natin maiwasan at yung takbo ng nung panahon. Ngayon itong pataba na to, pag ginamit natin ito yung pamalit natin sa triple 14 saka sa 1620. Ang kailangan nyo na lang yung source nyo ng nitrogen at saka potassium. Kaya kung titingnan nyo yung technology ko dyan sa pagka nailagay na lahat ito, panay urea na lang at saka potassium na lang ang combination ng sasabog natin to sa lupa. Kaya simple lang din siyang na gamitin. Kaya lang, yun nga, sa lugar namin, sa totoo lang, mga mangilan-ngilan lang din yung gumagamit sa amin. Ang nangyayari, yung iba kailangan maipaliwanag ko pa ng gusto para maintindihan nila kung ano meron dito sa pataba na to na yun nga, based naman doon sa experience. Siguro mga 1 year ago kami galing dito, yun nga, nagpamigay si sir ng mga patabado sa farmer. Nakita naman nila na talagang mas effective siya compare dun sa ibig sabihin iba yung performance siya kasi nga maraming mga micronutrient na nakatimpla rito. Kung kukumpara natin itong pataba na ito medyo may hawig ito dun sa yung nabibili yung pataba na Yara kung gumagamit man kayo. Napakamahal ng Yara, sa totoo lang. Kasi halos ng pataba natin pag-aari ng ng multinational. Yun ang isang problema natin na yun nga, yung nagiging talab niya kung minsan parang hindi siya ganun katagal. Kaya nga nung ma-discover ni Sir Virgilio to sa Calamansi,
imagine niyo tumatagal ng 3 to 4 months ito sa kalamansi. May mga manok doon. Yung talab niya kasi nga slow release siya. Yung kasi kagandahan dun sa sa slow release. Halos kung anumang oras kailanganin ng halaman yung talab ng pataba, meron siyang ibinibigay doon sa halaman. Hindi kamukha nung synthetic na pag tumalab yan ng mga less than 1 month o 3 weeks, wala na, ubos na, sabog ka na. Kasi meron siyang continuous hanggang sa anihin na meron doon sa lupa na nakukuha yung halaman. Kaya yung paglaki niya, yun, dire-diretso siya. Napaka biruin niyo yung 20 taong ko na develop ito. Plus itong nakikita niyo sa tarpaulin na yan. Yun yung ang nagsulat niyan kasi pagka kasi lumalaban kami ng contest, pinagagawa kami ng program. Yan yung ginamit ko doon sa contest doon sa Palayabangan. Actually halos yung mga seed company nga kung hindi ako nagkakamali, 3 times ko silang tinalo dahil doon sa doon sa pataba na to. Plus imagine mo, inbreed yung ginagamit ko samantala sila hybrid. Hindi kung ako gagamit ng hybrid na yun, edi lalo ko silang tatalunin. Nagkataon lang kasi na dati kasi wala akong knowledge talaga sa agriculture. Nakamit kasi ako nung mga nagre-research na talagang mga ang tawag sa kanila mga plant nutrition. Talaga itinuro nila lahat sa akin yung na in-apply ko lang muna. Kaya nung mapunta ako ng field rice yun, doon ko napatunayan na totoo lahat yung itinuro sa akin. Pagka hindi natin nabago yung teknolohiya sa pagpapalay natin, pagpapamais natin. At kung titingnan niyo yung mais, kasi galing kami ng kasiguran, yung butil ng mais nung araw na unang kalalabas yan mga 5 years ago, malalaki yung butil. Kung papansinin nyo, lumiliit na yung butil ng mais. At pabaksak ng pabaksak yung timbang ng inaani. Yung kasing buto ng halaman, walang problema yan. Yung buto ng halaman. Ang may problema, lupa. Kumbaga sa tao, yung katawan natin walang problema eh. Pero pagka nadami tayo ng kain ng kanin, tapos kung iuulam natin mga 1 linggo pa nituyo, manghihina tayo. Yun yung halaman at saka yung lupa, yung tao. Kaya ang sikreto talagang nasa tamang balanse ng sustansya na ilalagay natin doon sa halaman at saka sa tao. Kaya yun. Kaya nga ngayon, isa sa nangyayari lalo na sa lugar namin ang daming pinatatayong ospital sa amin. Kasi nga marami na nagkakasakit. Kasi nga kung papansinin nyo yung binibili natin sustansyang pataba, yung NPK, tatatlo lang yun. Kailangan ng halaman 16. Halos yung 16 ng sustansya na yon, nilagay ko rito, kaya lang hindi ko naman pwedeng damihan yung volume ng sustansya kasi mahal din kasi yung materialis ng mga inilalagay ko diyan. At tayo lang ang nagtimpla nung ganyan sustansya na kailangan ng halaman. Na yung una kong dalang pataba rito, siguro noong 2 years ago, kung mas effective yon, mas lalo na itong gawa ko ngayon. Talagang mas kinumpleto ko yung balancing sustansya na kailangan ng halaman. At ang isa pang kagandahan nito, kahit papano may panlaban sa insekto to. Kumpara ro sa synthetic natin na hanggat nilalagay mo, dumadating naman yung insekto. Yun yung isang kagandahan nung pataba na to ang tawag ko rito, organic mineral ito. Na kung tutuusin nga ito yung ito yung yung kung tawagin namin to isang number 1 materialis namin dito yung rock phosphate. Kasi nung araw pala yung mga tabing dagat may mga kuweba pala riyan nanggagaling ng ng Negros Doon ko pa kinukuha tong rock phosphate na to. Totoo lang. Na bato siya na ginigiling talaga na para sa maging pataba. Tapos ako mo sa iyo may mga microorganism din. Pag hinaluan mo mas siya, mas gaganda yung niya, yung proseso ng mas lalo siyang mabubuhay pagka ganyang natimpla na siya. Siguro yun lang at siguro ang maganda kasi sa ganitong pagpupulong kasi sa totoo lang pare-pareho naman tayong may mga halaman sa Ang maganda siguro
kung masasagot ko yung mga tanong nyo sa nangyayari doon sa mga pananim nyo, mas maganda siguro yon. Open naman ako doon sa mga tanong na pwede kayong magtanong siguro sa akin about doon sa mga halaman nyo na nagiging problema. Yun na siguro maibibigay ko sa inyo. Na baka meron kayong gustong linawin doon sa pataba o ano pang kailangang problema ng halaman nyo, baka masolusyonan natin. Ayun. Sir, may tanong ako, sir. Sige, sir. Doon po sa sa nutrient management, doon sa may nakatarpaulin doon. Okay. Kasi kami parang hindi namin nasusunod yung ganyan, mas parang sobrang malayo. Kasi doon parang yung application ninyo, hanggang 12 yata na applications, ano? Kasi nandun nabasa ko eh. So, siguro dahil talaga subok nyo yan, magandang proseso. At saka isa pa, doon sa management po sa mga damo, Sa damo. bakit sir, pinagbabawal nyo ba dito sa product nyo na mag-spray ng mga herbicide? Hindi naman. Ano kasi kung papansinin niyo yung nakalagay doon sa ibaba, hindi ba may nakalagay palayabangan ang ala ng contest. Saan ka nakakita ng contest, pinahirapan kami ng field rice. Paramihan ng ani, konti ang gastos. Kaya ang nangyari sa akin doon sa field doon sa loob, sa halip na sprayin ko yung ng pandamo, bubunutin ko na lang para walang gastos. So nililesen yung actually yung sir, yung sa weeding, yung pag ng mga damo. Pero pagka maraming damo sir, mano-mano nyo, buo pa kayo, ganun din yung sir, di ba? Pero naman, actually bago kasi ko lumaban ng contest, sa totoo lang, ang ibinigay sa aming area doon sa field rice, 2,000 square meter. Kahit siguro kalahati hektarya lang ang bukid mo. Sa nakita ko kasi, mismong ako kasi yung nag-apply niyan sa field sa loob ng field rice. Ang inubos kong oras sa field rice, kaya malakas ang loob ko, 4.5 years ako sa loob. Tumatravel ako ng 30 minutes bago, saan ka nakakita ng magsasaka kayo tatravel ka ng 30 minutes bago ka makarating doon sa field. Halos araw-araw yon doon sa Talagang ako mismo yung tumuklas ng technology. Ngayon, yung technology na ginagamit ko, sa totoo lang, na pwede namang gawin, matrabaho lang, kung accurate naman Ang ginagawa ko, yung isang pitak na malaki na ibinigay sa akin ng field rice, meron siyang hati na 4. Every 5 meters, nilagyan ko siya ng daan. Kasi nag-i-spray nga ako. Na kung talagang aalagaan natin yung palay, aani naman tayo ng matino, kaya nga lang yun nga. Medyo magdadagdag tayo ng labor cost. Na pinatunayan ko sa sarili ko, ako mismo. Alam niyo ba yung 2,000 square meter kung ilang knapsak ang inuubos ko para ma-sprayan ko? Kasi may daan yun every 5 meters. Umuubos ako ng 3. Kaya kung ang farmer sasabihin niya sa akin na 10 karga lang siya, hindi tinamaan lahat yung dahon ng halaman. Pagkawalo lang. Yung 10, medyo meron ka ring nabaktawan doon. Sa 12, yon accurate yon, halos lahat. Kasi ang pag-i-spray kasi ng mga farmer, sa nakikita ko sa field, kung papansinin nyo, dire-diretso lakad doon. Ako talaga kung mag-spray, inaalalayan ko, kailangan kasi yung sikreto ng Itong season na to, ang gagawin ko, sa totoo lang, hindi ko lang magawa dahil yun nga, kung saan kami nakararating ni Mr. Bunag. Base doon sa teknolohiya na meron tayo na hindi tinuturo sa atin. Yung kasing inilalagay nating pataba sa lupa, sa totoo lang, ang epekto lang ng 60%. Imagine mo, 60 lang yung makukuha mo. Kaya kung titingnan nyo yung technology ko, nakita nyo sir, na bakit ang daming spray. Kasi 100% yun. Yun yung isang, yun nga lang, medyo may trabaho, kaya lang, sigurado naman yung dagdag ani nung kikitahin doon sa soil analysis tayo. Kasi patulan niya, sabi niyo ang kulang na lang diyan potassium at saka yung nitrogen. Which is nitrogen, urea yun. Urea. 060 potassium. Paano pagkalimbawa yung lupa hindi pa natin alam kung anong yung nandoon, kung anong content niya doon, di ba? Sabihin natin mga nutrient. Kasi sabi niyo kanina, nawawala na yung mga iba-ibang nutrient ng lupa, mga microorganisms na tinatawag din, di ba? So siguro hindi ba tama ibig ko sabihin yung sinasabi niyo na kulang na lang yung nitrogen sa potassium.
Hindi na ba kailangan na mag-soil analysis kung ginamit na yan? Base doon sa tinimpla ko sir na pataba, ang number 1 kasi nagko-correct ng pH ng lupa, sa totoo lang, calcium. Calcium. Pansinin nyo sa patabang binibili nyo, walang calcium. Hanggat ginagamit nyo ang synthetic na pataba, pa-acidic kayo ng pa-acidic. Ito lang yung pwedeng mag-correct. Yung calcium content mo, sir. Ha? Sa yung mga Yara fertilizer. Mahal. Mahal nga yun. 2,000 plus. Oo. Samantalang itong pataba natin na to, affordable ito sa farmer to. Pero sa based on your experience, sir, may Okay. mga na-encounter na kayo na ganito, parang ganito na nakagamit na, ano yung feedback sa inyo? Nagkaroon ba ng Ito, parang... bigyan ko kayo ng bigyan ko kayo ng isang sample. Noong isang araw kasi kausap ko yung taga Quirino Isabela. Di first time nilang gumamit nung pataba ko sa Quirino. Nung nakaraang wet season doon sa Quirino, common na kalamidad kami sir, bumagyo. Ano magagawa namin? Bumagyo. Ganito rin sa amin. Ito. Ang inani ron ng mga magsasaka ron, naka 40 pababa. Halos 30-40 per hectare. Alam niyo ba sir? Yung pataba nyo, ang inani ko 57. Ako lang merong inaning maganda doon sa lugar namin. Kaya kumukontak sa akin uli ngayon. Actually, nagpapadeliver ako ng pataba. Gaano kalayo ang Isabela para ipaship ko yung pataba ron. Tapos yung isa naman na pwede ko pang i-contribute sa inyo, yung sa San Mariano Isabela naman, taniman ng tubo. Ang nangyari, yung dati niyang ginagamit na triple 40 saka 1620, ini-skip niya. Ginamit niya lahat yung pataba ko. Ang kulang na lang nung tubo niya, itong urea saka potassium. Lahat sir eka nung nagsigamit dito ng synthetic, nalaglag sa akin ng ani. At nung last year na napanood niya ako, sabi niya sa akin, "Sir, galing ako sa abroad 2 years na ako sa Pilipinas. Lahat nung tubuhan ko na 10 hectare, lugi ako. Mukha maganda yung pataba mo, susugalan kita. Padalan mo ako." Ngayon, nag-order na ako. Kasi hindi naman sa lahat ng lugar, sasabi natin na hindi natin alam kung anong talaga kulang doon sa lupa, di ba? Katulad namin, naniniwala pa kayo sir na ito sa amin ay kasbisin ng munisipalidad ng Bugalyon. Okay. Ibig sabihin, binabaha kami. Di ba, nakakatulong din yun para maging mataba yung lupa. Kasi nagkakaroon kasi ng parang yung natatabo ng namin, nagkakaroon ng soil accumulation na tinatawag. Yung mga na yun, parang mataba yun sir kasi yung tubig kasi sobrang malabo, di ba? Nagagaling halimbawa sa mga diyan kasi nagkakaroon ng erosion siyempre. Mga dinadaanan ng mga tubig, let's say from bundok down to sa baba nagkakaroon kasi ng erosion yan at the same time dito sa may ilog, sa riverside. Magkakaroon yan, kaya nga nagkakaroon ng yung pagtibag ng ilog because of the extreme erosion na tinatawag. Yung mga na yun, yung mga lupa na yun na bumibigay because of erosion, yan, kumakalat. Kaya kami, comparing to other barangays like in Hacienda, Halimbawa, or Lagit Padilla, Lagit Sentro, kung saan mataas na parte yan na hindi talaga sila binabaha, na-experience nila dyan yung sobrang dami ng apuno na ginagamit nila. Pero sa amin, dahil siguro kami binabaha, hindi kami masyadong gumagamit ng apuno dito sir. Kaya mahalaga din siguro na malaman natin kung ano talaga ang kailangan ng lupa. Pero sir, by experience nyo rito, let's say, kunyari nagpapalay kayo rito, sa regular na i-analyze natin, pagka ba ngayon, Tagaro ngayon, yung maganda yung panahon, ilan yung nakukonsumo yung pataba per hectare para magkaroon ako na idea? Kami sir, hindi naman pare-pareho dito pero hindi na magkalayo. Okay. Kasi nga, pagka medyo konti rin ng apuno, medyo konti rin ibibigay, di ba? Yun na nga. Ganun lang naman yun siguro, ako, sa akin na lang sige sir, yung sa akin, pagka ang basya na lang natin doon sa isang hektarya. Sa isang hektarya. Doon sir, hektarya ba yung nakalagay doon? Sa may 2,000 square meter lang 2,000 lang yan. Sige. Dito sa amin sir, pagkalimbawa sa akin sa kanila kasi yung iba kasi sir, maraming pambili ng apuno, maraming apuno. Di ba? Ganun lang yun Tulad dito pamangkin ko, maraming bibili. Maraming apuno.
Ako, siguro sir, lahat-lahat hanggang sa ano na, sa huli, yung parang hindi ka na mag-apply. Siguro, kukonsume ako dito mga ano hanggang 6 siguro sir. 6 na Mataas pataba. na yun sa amin, di ba? Mataas na yun. Oh, yun sir, mataas, pinakamataas na yun sa amin, 6. Oh. Ngayon sir, kung 6 ang konsumo nyo, parang kung ikukumpara natin yon, ang doon sa 6 nyo na yun, ang papalitan lang natin yung 1620 saka triple. Kunyari, 3 yung complete nyo. Tapos yung 3 yung urea at saka yung potassium. O di 3 na gagamitin. Dito sa amin sir, for your information, sino ba sa inyong gumagamit ng potassium? 0060, wala di ba? Wala sir, kaya yun ang kulang namin siguro Oo. Kaya nga yung pag-ani. Nasanay na lang kami sa urea, sa triple 410, Oo. saka yung sulfate na tinatawag. Pero yung 0060, dahil mahal siguro, kaya hindi kami makabili. Pero eto bibigyan ko kayo sir ng computation kasi namamahalan kayo Ang totoo hindi kayo namamahalan. Marami kayong pambili ng pataba. Kasi ito, yung triple 14, pag kinumpute natin yung potassium sa dulo nun, tatlong 14-14 kung 3 yung ginamit nyo. Pag tinotal nyo yon, 42. Nakabili kayo ng 3 bag. Samantalang bibili kayo ng 0060. Pag bumili kayo ng 0060, kung 42 lang ang kailangan nyo at kakasya na, ibig sabihin mga 3/4 mga sabihin natin mga 35 kilos lang ang kailangan nyo. Naka 60 na, ibig sabihin baka humigit pa rin sa 42. Yun yung computation. Mahal siya dahil yung ang binabayaran natin doon yung potassium, kasi ang potassium kasi sa yung nagpapatibay nung stock nung puno nung palay. At siya rin yung nagpapalintog ng bunga. Pag kinulang ka ng potassium, magmamaipa yung palay. Let's say mais. Pag tiningnan niyo yung butil noon, malalaki nga siya pero manipis, ayaw niyan lumintog. Yun yun talaga yung isang kulang potassium. Plus may ini-spray naman tayo. Kung namamahalan kayo ron, meron kaming isang pulyar sa market. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Pag binili niyo to 300. Yung 300 na yun, kung narekta ako sa company, mabibili nyo lang sa akin yung 200 per kilo. Ano na yun? Good for 1 hectare na yun. May i-spray. Ano yun sir, ini-spray? Ini-spray, Para bang kung mag-i-spray kayo ng lason, di natin maiwasan. Pwede naman siyang i-incorporate. Maganda yun sir. Pero balikan ko doon sa mais, sa weeding Ayun sa pagdadamo.